Sa isang payak na kubo na nakatanaw sa malawak na palayan, namulat ang batang si Lino sa katotohanan ng kahirapan. Araw-araw niyang nasisilayan ang pagpatak ng pawis ng kanyang ama si Mang Tasyo na halos sunugin na ang balat sa ilalim ng araw upang may maihain sa kanilang hapag. Isang hapon, habang nililinis ni Lino ang kanilang silong, nakapulot siya ng isang makapal at malinaw na garapong kristal na inabandona na ng panahon. Hinugasan niya ito hanggang sa muling kuminang. Habang pinagmamasdan ang walang lamang lalagyan, isang taimtim na pangako ang namuo sa kanyang murang isipan. Gagawin kitang tagapag-ingat ng aking mga pangarap. Sa bawat bariyang patutulugin ko sa iyong sinapupunan, inihahanda ko ang aming bukas upang hindi na laging nababahala ang aking mga magulang. Mula ng araw na sumibol ang pangakong iyon, isang taimtim na panata ang inukit ni Lino sa kanyang murang puso. Ang bawat kakarampot na barya na sumalabi sa kanyang baon, maging ang mga tansong ibinibigay ng kanilang mga kapitbahay kapalit ng pagpapawis niya sa pag-iigib ng tubig mula sa balon, ay mahigpit niyang itinatago. Sa halip na magpadala sa tukso ng matatamis na candy, buong pagmamahal at pag-iingat niya itong inihuhulog sa sinapupunan ng kristal na garapon. Sa bawat paglaglag at matiginting na kalansing ng barya na umaalingaw-ngaw sa kailaliman ng lalagyan, isang kakaiba at malalim na galak ang bumabalot sa dibdib ng bata. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa papag na kawayan sa gilid ng kanilang maliit na kubo, kung saan kasama nilang naninirahan ang kanyang maalam na lolo, napansin siya ni Lolo Pedring na may ngiti sa labi habang tahimik na kinakausap ang kanyang garapon. Apo, ang pag-iimpok ng salapi ay tila pagtatanim ng isang binhi. Sa simula ay payak at tila hindi mo nakikita ang bungang dulot nito. Ngunit kapag inalagaan mo ng maalab na tiyaga at diniligan ng walang maliw na disiplina, darating ang araw na ikaw at ang iyong pamilya ay ligtas na makasisilong sa malabay nitong sanga pagdating ng pinakamalakas na bagyo ng buhay. Sa pag-ikot ng gulong ng panahon, unti-unting bumigat ang garapong kristal na tila nagkalaman ng sarili nitong kaluluwa dahil sa mga pangarap na nakapaloob dito. Subalit ang landas ng pagtitimpi ay sadyang balot ng mga tinik. Isang maaliwalas na hapon, binulabog ang tahimik na nayon ng boses ng isang masiglang manlalako na nag-aalok ng mga makintab at makukulay na trompo, kasabay ng mga nakakagutom at matatamis na kakanin. Dumagsa ang mga kalaro ni Lino na tila mga bubuyog. Lahat sila ay bumili at walang humpayang ipinagmamalaki ang kanilang mga bagong laruan. Lalo na ang kanyang nakakaangat na kaibigang si Kiko. Lino, palayain mo na nga mga barya at basagin ang iyong garapon. Ano bang silbi ng labis na pagtitipid kung pinagkakaitan mo naman ng ligaya ang iyong sarili ngayon? Tingnan mo kami, malaya naming nilalasap ang tamis ng kabataan sa aming mga bagong laruan. Isang matinding kurot ng panghihina ang gumapang sa puso ni Lino. Napalunok siya at halos hindi maalis ang kanyang paningin sa isang matingkad na trompo na matagal na niyang pinangangarap na paikutin sa kanyang palad. Subalit, nang siya ay makauwi, sumalubong sa kanya ang anyo ni Mang Tasyo. Sunog sa araw, kuba sa pagod, at may malalalim na buntong hininga matapos ang maghapong pag-aararo. Parang malamig na tubig ang nagpabalik sa kanyang ulirat ang tagpong iyon na muling nagpatibay sa haligi ng kanyang paninindigan. Maaring mabihag ako ng panandaliang ligaya ngayon, subalit
kasing bilis lang din ng pag-ikot ng trumpo na maglalaho ang tuwang dulot ng laruan. Ang pawis na inipong ko sa garapong ito ay nakalaan bilang kalasag sa mga madidilim na araw na hindi namin inaasahan. Dumating ang araw na pilit iniiwasan ng lahat. Isang matinding sakuna ang yumanig sa kanilang pamilya nang biglang dapuan ng malubhang sakit si Mang Tasyo. Hindi siya makabangon upang magsaka at wala silang mauutangan ng salapi para sa pambili ng gamot. Bumuhos ang luha ng kanyang inang si Aling Nena habang nakatingin sa kanyang asawang nag-aagaw buhay sa taas ng lagnat. Diyos ko, paano na kami? Wala na tayong natitirang bigas at wala tayong pambili ng lunas. Patawarin mo kami, Lino. Wala akong maipakain sa iyo ngayong gabi. Sa gitna ng kadiliman at pag-iyak ng kanyang ina, tahimik na tumayo si Lino. Naglakad siya patungo sa kanyang silid at kinuha ang garapon na ngayon puno na ng mga barya hanggang sa labi nito. Sa harap ng kanyang humihikbing ina, inilapag ni Lino ang garapon. Gamit ang isang makapal na bato, marahan niyang binasag ang kristal. Kalaskag! Nagkalat sa sahig ang limpak-limpak na barya, mga perang pinagpawisan at pinagkaitan ng pansariling kaligayahan na ngayon nagkakahalaga ng malaking halaga. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Inay, huwag na po kayong umiyak. May pambili na po tayo ng gamot ni Itay at may sobra pa para sa ating bigas. Matagal ko po itong inihanda para sa inyo. Niyakap ng mahigpit ni Aling Nena ang kanyang anak, na tila ba ang kaligtasan ng kanilang pamilya ay isinalba ng maliliit na barya at ng dambuhalang pag-ibig ng isang bata. Dahil sa naipon ni Lino, agad na nabili ang gamot at hindi nagtagal ay muling nanumbalik ang lakas ni Mang Tasyo. Nang malaman ng buong nayon ang ginawa ng bata, naging huwaran siya ng mga magulang sa kanilang mga anak. Si Kiko na naoy inubos ang salapi sa laruang sira na ngayon ay nagsimula na ring maghanap ng sariling garapon. Para kay Lino, nabasag man ang kanyang alkansya, napatunayan niya naman na ang pinakamahalagang yaman na naipon niya ay hindi ang salapi, kundi ang kanyang kahandaan magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Ang panandaliang sarap at tukso ng kasalukuyan ay hindi kailanman matutumbasan ang kapayapaan ng isip sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay hindi pagkakait sa sarili, kundi pagtatanim ng isang matibay na haligi na sasandalan mo sa panahong hinahagupit ka ng bagyo ng buhay.